Mga karawas, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng March 6, araw po ng Biyernes. So ayun nga mga karawas, yung mga naging kaganapan po kahapon. Ayan, done deal or nagkasundo po si client owner natin dito sa Tansa Garden Premier Project para doon sa mga aluminum works. So marami tayong pinagagawa po doon, kagaya ng mga kitchen cabinet, screen door, sliding window, at kung ano-ano pa na regarding po sa aluminum, sa glass and aluminum. So abangan po natin yan. Ayan mga karawas, bali itong pagpasok po ng March, ramdaman na po natin yung init. Marami pong nagkakasakit ngayon kasi syempre alam naman natin galing tayo sa malamig na panahon, biglang summer season kagad. So ito, sana hindi naman po tayo magkasakit at ilan sa mga tropa kasi napakalaking advantage po sa atin yung summer. Pag summer season, tuloy-tuloy yung trabaho, dire-diretso. Tsaka yung mga tanggap natin, halos sabay-sabay din. So sana maging okay po ang lahat. Yan, ito mga karawas, sa project update tayo. So mag-update po tayo dito sa Phase 3 project natin at saka dito sa Tansa Garden Premier Project. Yan, possible bumalik po tayo uli ng Anyana Beller East Project kayo para makapagbigay uli ng update. Sa Phase 4 project po mga karawas, bali hinirap ko muna yung gumagawa doon, dinala muna natin sa Anyana Beller East. So pag natapos naman yung po yung mga linisan po doon, so magpo-pull out na rin tayo ng tao at ibabalik po natin. Mga karawas, sasamahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Ngayong araw po ng Biyernes. Enjoy watching po. Let's go. Tara! Ito yung una nating pinuntahan sa project natin, si Phase 3. Ayan, good morning nga po pala kila client owner, Lumina Homes Phase 3. Okay. So kinuha ko lang yung mga kailangan nila rito. Ayan yung kalat natin. Lagi namang kasama sa update yung kalat. Ayan na. Tapos yung mga retaso na to, yan, kung sino sa mga tropa ang may gusto, isa pwede na po nating ibigay. So wala na po talaga siyang paggagamitan. Ayan na. Kalat na lang dito. Good morning, Louie. Ricky, good morning. Tsaka kay Matt, morning. Balita ko si Matt yung may gusto, ano? Matt mag-uwi. Ayan na. Yan, pwede na po natin ibigay ito. Yun nga lang, iba-iba na po ang sukat nito. Siyempre, at iba-iba na yung kulay. Pwede naman to gawing parang crazy cut tiles. Bibigay pa rin po siya ng disenyo. Tapos isa sa mga lalagyan ng tiles na lang dito, yung TNB at saka ito. Yan, may dalawa tayong TNB. So may gagawin pa si Louie sa second floor. Tapos ito, yung pinaka-riser nitong tiles between garden at saka floor area. Ito na nga po pala yung utility sink para kay Wagi. Tapos yung tiles niya umabot na po rito sa may laundry area. Siya nga pala mga karawas, meron pang isang disenyo to na pwedeng hanggang dito 3/4 or 1/2. Pero sabi ko kay client, mas maganda na isang buo na lang natin. Ng isang buo para yung utility sink natin skwalado. Tapos kung gustong maglinis ng map dito, medyo malalim map at kung ano-ano pa, basahan, or pwede rin pong balnawan po ng tuwalya or ng mga damit, pwede. So mas maganda, mas malaki. O diba, halos okay na to. Bali isang linggo po itong ginawa, halos natapos na po siya. Kasama na yung mga lining kasi nabago yung mga lining nito yung drain at saka yung water line. Tapos yung pagkaka-install ng tiles, maselan. Yan, maselan siya. Pero ang ganda naman, di ba? Okay, ito na po yung isa sa mga aasikasuhin. Yan dito sa gilid. Yan. Tapos masilya pa rin. Ayan na yung minamasilya ni Himot. So, skim coat, Acrytex primer. Yan. Same procedure pa lang din. Kung ano po yung mga ginawa rito. Puro kung ano yung ginawa rito sa loob, same procedure. So, diskarte namin dito, technique namin, pagka ganyan, pwede namang wisikan ng tubig, wag lang madami, bago mag-apply ng masilya. So, pagkatapos ng masilya, liha, bago naman po mag-apply ng primer, bali, babalnawan po siya ng tubig or pupunasan po siya ng tubig. Basahan na may tubig. Yan, tapos nag-report sa akin si Louie para dito muna, isa 60x60 na tiles ko lang tayo. Yan na. So sa estimation ko naman medyo pakulang kapag kila client owner yung mga tiles. So ang daming nagamit dito. Yan, medyo pakulang tayo. Tapos kung sa second floor, madali na lang pong ihabol. Bali konti na lang naman yung gagamitin sa second floor kasi meron dala sila client owner sa susunod na punta po nila. Tapos dito magkukulan tayo. Ilan to 6, 6.
So bali yung sa niche niya, kung ano yung nilagay sa magkabilang floor, ay ano, wall, ganun lang din. Wala nang iba. So ito kasing niche, nakakadagdag din po ng bilang ng tiles to eh. So imbis na wall lang, mayroon pa po ito sa mga gilid, sa ibabaw, yan, magkabilang gilid. So ayan na po yung nagagawa. Tapos medyo lumuluwag-luwag na ng konti yung mga area kasi yung materials nababawasan na. Sa karton ha, ano, ipon tayo. Wag ilagay sa ano, tapunan ha. Oh, hindi yung karton ba? Oh, ipon yan, ipon. Ayan, may baka may karton dito. Ihiwalay niya na. Pasok niya na muna sa loob. Yan. Pang ano natin yan, pang raffle sa Christmas. At saka bago yan mapunta sa ano mga karo, sa junk shop, eh nagagamit muna yan na sa pin sa flooring, di ba? Okay. Yan, bibili po tayo ng tiles. 6 pieces. Huwag na, mapipuwersa yung e-bike natin. Mag-i-e-bike lang sana ako eh. Huwag na. Simulong na lang o kaya si Avanza. Tara. Nandito pala tayo sa City Mini Home Depot. Ayan, salamat sa mga nagkarga. Yan, 28 yung tiles pa na ginamit doon sa utility sink ni Wagi. So medyo malaki naging kulang namin doon kasi nagamit doon sa utility sink at saka nagamit doon sa ano, sa pinaka counter doon sa garden. Ayun, di ba? So magkukulang pa kami ng 6 doon sa baba, tapos the rest naman doon sa second floor na. Yan o. 28 pieces. Tara. Sino to? Si Louie? Yun lang, may dala akong tiles. Uy! Good morning! Good morning. Binuhat mo yan, galing doon? Oh, siya sipag ni Louie oh. Ano, tuntungan. Dapat kanina pala, natulungan ko siya. Kaso nga lang, naka-e-bike ako. Yan na. Nandito na ulit tayo sa project natin sa phase 3 para ibabaton 28 pieces na tiles. Nakaragdagan dito. Dapat 6 lang pala yung bibilihin ko. Kaso nga lang, papabalik-balik pa. So binili ko na rin yung para doon sa second floor. Yan na. Unti-unti na nila binababa yung tiles. So bago natin iwanan sila rito, kahit hindi pa naman masyadong magagamit, talagang binili na natin. Yung iba ko kasi dito natin ginamit. Ayan ah. Yan, dyan natin ginamit. Yung mga ano pa po niyan, yung mga siroho. Tsaka ito sa ilalim, meron din po siya. Tsaka yung ilalim din ito, meron din. Naka-install may tiles din. As in talagang parang less maintenance na kahit pa paano. Ganda ng skim coat natin. So ito. So may stock pa naman tayo. Ito pa. Yung iba pa, meron pa. Pero medyo madami pa yung kakabitan. Hanggang dito po yan. Ayan o. Siroho na yan. Meron din po siya dyan. Tapos si Ricky, ito yung ipapagawa natin kay Ricky. Yung pag-install ng tiles dito sa gilid. Tapos pwede niya na pong ikabit din yung lababo at saka yung cooktop. Yan dito. Yan, pwede na rin po natin ipakabit yan. Yung para po dyan. Bali mga karos, nandito naman tayo sa Tansa Garden Premier Project. Ayan, naka-e-bike lang tayo. Gagamitin lang talaga natin si Mulong kapag ka talagang kinakailangan. Medyo nagbabago na rin yung presyo ng gasolina. According naman sa government, hindi naman daw talaga kailangan magtaas pa ng mga kumpanya, gawa na may stock pa naman tayo. Ibig sabihin, marami pa tayo stock ng langis. Mangyayari lang naman ng pagtaas ng gasolina kung sakali naman po halos wala nang mag-aangkat. Siya nga pala, maraming salamat sa Panginoon, kay Lord, sa magandang weather na binibigay sa atin, sa blessing, sa mga natatapos na project, at may mga bagong dumarating. Ayan, maraming salamat po. Alright, dito na tayo. Good morning nga pala sa client owner namin. Ayan ang mga nangyari rito kahapon. Pumunta sila Master Batang. Inuumpisahan na nga po pala yung mga sliding window rito. Tapos yung medyo matagal dyan, yung sliding door, medyo malaki daw kasi. Kaya ihahabol na lang po nila. Good morning. Good morning. May merienda sila.
Kamusta yung tiles? Ayun oh. Yan, tiles natin. Kung mapapansin nyo, banda rito, nasa straight line kami. Pagdating dito, pinapriority po namin yan. Yan gawa ng baka bukas, may mga tao tayo na magmamasilya po rito. Yan, pati sa mga bintana. Yan, pinapriority natin to. Tapos syempre, pinapatapos na rin po natin yung sa mga wiring. Gawa na may bubong tayo rito, kaya may additional na wiring dito. Sa pinaka-additional ng scope ng trabaho, halos hanggang dito na lang po yung roofing framing namin. Dapat meron pa po yan dito pero nag-aalangan pa po sila client kung palalagyan din po yan. Ang unang suggestion namin dito, bawal ho kasi rito yung isasagad mo yung balcony mo dito sa pinaka frontage. So bawal po yan. Yan lang po yung pinaka allowed dito. Pero meron tayo nakikitang bahay dito na halos sinakop na hanggang harapan ng bahay. So ngayon, parang ang suggest sana namin dyan, yung buhos na yan, dapat umabante na yan hanggang dito. So pag-iisipan nila client kung palalagyan pa po ng bubong yan, pwede naman ihabol. Pero ang pinaka-priority nila, since may bahay na po kasi sa carport, may bahay na yung sasakyan, priority nila na malagyan ng tiles to. Pero syempre, bago po natin may ano sa kanila yon, may i-suggest na malagyan to, kailangan malinis na. Makalat pa ng konti. Ayan, bali ituturo ko lang sa kanila kung saan nilalagay dito yung sampayan at saka yung pailaw. Yung pailaw natin dito. So bali isang straight line lang yung hanger nito. Pero yung hanger na ilalagay naman sa mga additional na sampayan, doon naman po banda eskwalado siya. Yun o. Nasa lubong ko si Carol ha. Pinuntahan kaya? Ayan. Supply sila rito. Bienda. Oh, nandito lahat pati sa niya na. Pero kanina nakita ko kumakain sila Nagmerienda sila doon kanina. Oo. Inaasikaso nila rito yung tinuro natin kung saan nilalagay yung hanger ng mga downlights. Yan dyan po sa tansi na yan. Tapos magkakaroon kami rito ng sampayan naman dito sa 60 cm. Yan dyan 60 cm, then nakadrop ng 15 cm, then diretso papunta po ron. Yung banda dyan sa area na yan, kailangan may source pa rin ng ilaw. Gawa ng nandyan kasi yung mga mechanism ng ng tawag doon, water storage and filtration. Nandyan po ilalagay yung mga motor. Tapos magkakaroon din po ng additional socket dito. Yan, para naman po sa utility at saka doon nga sa storage sa motor. Yan po yung gagawin nila rito. Tapos pahabulan po natin ng wiring para sa ilaw. Yan, marami nang pwedeng gawin dito. Ano pa ba ako lang dito? Poste, no? Wala pa tayo isang poste rito. Okay, sige. Riser? Kailan ba tayo magsusukat ng gutter? Pinapaano yung babalikan nyo yung Jojo. Yung Jojo na magana. Okay siya lahat. Pati bubong. Kasama yun doon. Okay. 20. Yung ilaw. 20 rin sa baba. Kabilaan. Tapos, yung hindi makikita yung wiring. Kailangan may na yan. May butas na. I-divide mo na lang sa 4. Yan. May buhangin pa naman tayo, pero yung susunod siguro na papadeliver natin, yung binistay na. Tapos, yun, isa ipapasako na lang po natin yun. Mga kalat dun. Kala ko nga may matitira kasi kung may matitirang buhangin, ibibigay na natin sa client owner para sa susunod na ipapagawa niya rito. Babawas na ng mga topping. Yung topping kasi na yan, maaaring pwedeng gumapak yung tiles natin.
Sa ngayon, wala pa namang ibang kailangan yung tropa rito. May mga materyales naman. Matatapos tong buong araw na to. Tsaka baka bukas, araw pala ng Sabado bukas, no? Payday na naman. Ayan na, payday. Bali, wala naman silang masyadong kailangan dito. So yung sa gutter na lang, kung sakali, yung bubong at saka yung flashing. Yan po yung mga susunod nating ipapa-deliver dito. Okay, break time muna. Ito nga pala, may drum tayo rito sa bahay. May mga laman niya na halaman sa ilalim, tsaka rito sa ibabaw, tsaka mga bato. Para yung mga beneficial bacteria, yung mga good bacteria, mahay dyan para pagpapalit tayo ng aquarium. Diba? May stock tayo. Siguro mga 10 days to. 10 days na yung stock natin na tubig. Yan o, ang ano, ang linaw. Wow. Pakalinaw. Papalit tayo ng tubig. Isda ka ba? Isda ka lang sa isdaan. Yan na. Ay, si Kulit ah. Kulit! Si Lonely daw yan, sabi niya kanina. Ah, lonely. Mag-isa lang kasi. Ayun. Ilaw. Mas yun. Malinaw. Papalit tayo hanggang dito. Ah. Habang break time. Pogi yan. Yan. Red chili, tapos ito lemon. Tiger Oscar, tapos ito albino. Tapos yung bully natin, ayun yung bully. Tapos yung maliliit nandito. Bale, ito mga karos, hapon na po. Yan, pagkatapos lang po natin manggaling sa break time, papunta naman tayo rito sa Anyana Beller East Project. Ayan, yung mga isdang inaalagaan naman natin mga karos, hindi naman po sila mahirap alagaan. Maglalaan lang tayo ng mga konting oras sa kanila. Siyempre, binili natin sila, inalagaan natin sila. Wala namang ibang mag-aalaga dyan kundi naman tayo. Kasi kung hindi naman niya napunta sa atin, baka mas napunta sila sa mas maganda at mas magaling mag-alaga, di ba? Kaya kung ano man bagay ang nahahawakan natin or kahit pa paano nakakatanggal ng stress natin, alagaan natin. Parang bahay, di ba? Pag nagkaroon tayo ng project, hindi mo lang basta ituturing na project lang, kailangan ituring mo rin na sarili mong bahay. Okay, grabe na talaga ang tindi ng init ngayon, no? Ano pa lang yan? March pa lang. May April and May pa. Mas dodoble at triple pa ang init. Alright, huwag lang kalimutan magbaon talaga ng tubig. Mahalaga ang tubig ngayon. Lalo na yung project namin dito sa Anyana. Tutok sa araw to pagdating na ng tanghali. Diba? Sobrang init. Kagandahan lang kasi sa project namin na yan, may second floor siya. Tapos syempre yung carport, may mga bubong. Pero yung harapan lang talaga ng bahay ang talaga nakatutok sa araw. Yun na. Tara, let's go. Nandito na tayo mga karos. Magandang araw at magandang hapon kila client owner. Ayan. So dala ko si Mulong. Nakakalimutan ko namang ibaba to. Itong mga sako na to, kinuha ko dun sa bagong project natin sa phase 3. May tendency kasi ito na mawala. Pag pinasok naman natin sa loob, masikip naman sa loob.
So sa ano po, sa next week may i-deliver na doon sa bagong project natin na ano, PVC panel at saka non-tiles. So itong mga ano na to, mga sako na to, kung maaalala nyo, yung mga lumagpas na buhangin doon sa Tansa Garden Premier Project, yung gumagawa pa lang po kami doon, nagpa-order ako na napakaraming sako para may segregate namin yung buhangin. So hanggang ngayon, maayos pa siya, hindi pa sira-sira. Yan, maraming salamat sa buong tropa kasi nalagaan nila yung ano. Simpleng gamit to pero napakalaki ng maitutulong. Ayan, bali mamaya pinasesegregate ko na sa kanila yung mga konting kalat dito para kuha ko kahit konti. So may malaki pa naman yung space dito, iukurong ko lang yan para kahit papano, kahit araw-araw tayong nagpupunta rito, may dala-dala tayo, 'di ba? Okay, anong bago rito? Sige, batiin mo na muna natin mga kasama natin. Good afternoon kay Dindo. Good afternoon kay Dindo, kay Bilog, good afternoon. Tsaka kay Epay, Pay. Good afternoon, Pay. Yan, tuloy lang ang linis dito. Yan, linis. Yan, madali lang naman po yan eh. Ang kailangan lang namin pong gawin. Ayun pala si Kuya Philip. Good afternoon, Kuya Philip. Nakapasok na si Kuya Philip oh. Ayan, ang kailangan lang natin gawin dito is i-turn over natin to ng maayos at malinis. Kaya walang humpay ito na linis hanggang sa matapos kami. Okay, ang bago rito, yung makikita natin dito sa frontage, yung ano niya, ilaw. Halos pareha yata yan eh. Kaya din daw pareha lang yan, no? Yung ilaw dyan dito, no? Okay, pareha. Dito kasi ako nakatingin dito sa maliit na to. Ang purpose po nito kung bakit yung maliit na yan ay sadya yung laki niya, ganyan lang. Dahil dyan po ilalagay sa ilalim yung house number. So pinasadya ni client yan na mas maliit lang dyan banda sa gitna. Yung wall lamp, yan halos kompleto na pala doon. Ang ginagawa ni Master Dindo doon, naglilinis tayo na kuya, no? Tapos sa susunod pwede nang i-tile grout. Okay, ang isa sa mga nagawa rito, ito tinge of gray, tinge of gray, seal gray. Yan, seal gray po yan. So yan po yung seal gray na pintura. Hindi po tayo gumamit dito ng sobrang dark para kahit papaano mag-match pa rin po dito sa ano, sa mga tiles sa harapan ng bahay. So isang patong pa lang po yan. Yan, check natin kapag naka-coat siya ng mga 3 beses. Yan. Yan, may paint retouching na pala yung ano, no? Yung gate. Ayan, naka-paint retouching na yung gate. Tapos ito rin, ang pintura nitong ating trench drainage is yung grills niya ay black din. Yan, dito naglilinis na sila Bilog. Sa ngayon, tatanggalin na lang po namin to pagka halos patapos na. Yan na. Ito pala yung ano, smart lock oh. Master Jojo, good afternoon. Tapos smart lock yung kinakabit ni Master Jojo dito. Yung mga smart lock naman, literal na mga debaterya. Ito, ilang to? 1, 2, 3, 8. Dami rin ah. Ano pa ang nagawa rito? Ito yung ano, ilaw. Ito na lang, pero yun dito sa bar counter. Ayan, naikabit na. So nasa isang track bar lang pala siya. Tapos 4 yung ilaw. Nice, ganda. Saan natin to? Nung hindi pa nakakabit yung mga ilaw rito, napaka ano pa lang nito eh. Napaka plain pa lang tingnan. So ito na yung pinaka final na design. So sa punch list ko may mga dumi pa, ayusin na lang. Tapos itong handle, yan lilinisin pa yan. Alikabok pa. Ayan. Pero halos tapos na. Tapos itong tiles, yan palalagyan natin ng tile grout dito. Yung iba palang mga gamit dito, like sofa, mattress, bed frame, dining table, aabutan natin dito sa vlog. Yan, aabutan natin. Siguro yung refrigerator din, hindi ako sigurado kung aabutan natin. Sa renovation naman, talagang minsan renovate lang, hindi na natin nakikita yung mga furniture. Kasi yung sa mga furniture and appliances, yung talagang nakalipat na sila client. Pero sa renovation, halos ito lang yung aabutan natin. Ang aabutan pa natin dito sa vlog, yung Korean blinds and curtain. Yan, aabutan pa po natin to sa vlog. Ang schedule nito is
siguro mga Martes or Miyerkules. Ayan, Martes, Miyerkules or Thursday. Ayan. Ayan. Tapos ano pa bang mga ano rito? Mga naikabit. Ito, yung tissue holder. Yan, kung matatanong nyo bakit nandito siya, bali naka-design po yung TNB na mahati po sa ano, sa 80, yan 80, 60, 60. So wala na po talaga itong idea kung saan to mailalagay, kaya dyan na lang po. Kung 60 cm to, medyo luluwag po rito banda. And dapat to, nandito banda yan eh, kaso nga lang medyo malaki na. So mas prepared nila na yung shower area nasa 80 cm yung luwag. Mas maganda naman po talaga yan na medyo mas maluwag dito. So nakaya ka nga nandito sa toilet and bathroom para makakilos ka ng maluwag, diba? Yan. So sa ngayon hindi mo na tayo makakit doon sa ano. Pwede na kaya to? Pwede na kaya kapakan? Hindi gagawa. Pag ganun na lang talaga, pag halos tapos na yung vlog natin, hanggang dito lang po talaga sa labas. Yan. Yan. Yan lang po muna yung nakasikaso ng buong tropa rito sa Anyana Beller East Project. So ito na yung ano, ito na po yung talagang gusto ni client. Yung gustong gusto niya pong mangyari dito sa bahay niya. Meron lang, para sa akin meron lang mga konting pagbabago dito. Yung kabisado ko kasi yung mga dapat na unang gawin dito eh. Yan, pero napunta tayo rito sa ano, napunta tayo sa design na kung saan eh medyo nag-adjust yung client. So unahin ko rito, dapat may ano po dyan, tubular WPC pababa. Tapos siguro yung mga design na yan doon sa taas na nakikita nyo, yung parang tigdadalawa na 2x4 na tubular, yan dapat wala yan. Tapos kung bakit hindi natuloy yun, medyo maraming dahilan din kung bakit hindi natuloy. Una, yung ano na yan, yung pinto na yan, may poste yan sa gitna at saka yung bintanang maliit. Ang nangyari po dyan, dapat dyan sliding door yan eh. Hindi na ho natuloy. Ang nangyari swing door, tapos yung bintana na lang. Tapos mayroon ding ilang mga bagay dito sa renovation, kagaya doon sa stairs. Nag-alangan din si client na ituloy po yung parang pinaka-altar dito. Yan dito. Yan. Napansin kasi nila na masyado nga pong sisikip kung yung hagdanan na yan ay tatakloban. So dapat yan, may taklob po yan pababa. So nauwi na lang po rito sa ganitong design. Ang nagsuggest sa kanila nito, kami po. Yan, kami po yung nagsuggest sa kanila. Nagawin na lang pong WPC. Tapos pati naka-hidden door. Yan dito banda. Tapos ang isa pang hindi rito natuloy na gagawin, dapat magkakaroon din po ng rito, tubular WPC pababa. Yan. Nakita nila na ganito na lang yung matitirang space. Syempre may mga ipapasok dyan, ref. Tsaka kailangan medyo maluwag pa. Ang ideal nga sana nito nasa 100 cm. Tapos ang naibigay na lang natin sa kanila is 78. So ito kasing bar counter, hindi naman po pwedeng isang upuan lang. Kailangan mga 2 upuan to. Kaya ito na lang yung naibigay natin sa kanila. Yan na lang yung lumabas dun sa sukat. Pero maganda pa din, 'di ba? Ngayon pag ipapasok yung rep dito, 2-door 'yon. Bali side by side door, bali patagilid na po siya ipapasok. Basta lahat naman po ng abang sakto sa sukat at may allowance pa. Pero yung mga ibang nabago, gaya nito. Yan, nabago to yan. May bago rito. So, nagkaroon po ng kahay yung kanyang yung washing machine. Yan, tapos sa second floor, yan halos okay naman. Nagawa naman po lahat sa second floor. Yan, nagkaroon lang ng mga konting revision doon, kagaya nung sa cabinet. Kasi yung cabinet po doon,
dapat nasa sa pa L-type lang yung sa walk-in closet. So naging pa letter C siya. Yan yung naging design. Tapos nasunod naman lahat, pati yung sa kwarto, lahat nasunod. Yan. Tapos yung kulay lang dito. So ito na lang, kapag natanggal tong nasa bandang gitna na to na poste na nakatukod dyan, halos kuha na po natin yung mga gustong mangyari ni client. Yan, kailangan na lang natin gawin isa maglinis na lang hanggang sa matapos. So ayan, halos nasa 90% na po naman lahat, pati installation. Lahat ng pintura na i-apply naman na po sa pader. So kailangan na lang po natin ay maglinis. Yan, puro linis na lang po ang gagawin. Gelog, hindi naman maingay yan eh. Okay lang. Ayan. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po. Araw ng Biyernes, bukas Sabado. So kita-kita na lang ulit tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara. Uwian na. Uwian na. Yan, karga na yung ibang kalat. Tapos ito na lang Yan, pagka ganyan na patapos na, tulong na rin natin sa client yan. Magaan lang naman yung basura, hindi naman ganun kadami. Yan na. Yun lang.